ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabing ang isang tao ay dapat may paninindigan, kaya dapat ay may sariling desisyon. Pero habang bata pa ay dapat na sumusunod sa gabay ng magulang bago ang kalayaang magdesisyon sa sarili. Ikaw kabarangay, ilang taon ka nang masabi mong naibigay na sa iyo ang kalayaan na magkaroon ng sariling desisyon? Dear Papa Dudut, ako po si Philip, 23 years old at nag-aaral sa isang university dito sa Maynila. Graduating na po ako sa kursong advertising. Ang mga magulang ko po ay nasa ibang bansa mula noong 3 taon pa lamang ako. 5 beses pa lamang silang nakakauwi sa Pilipinas, kaya sa buong buhay ko ay 5 beses ko pa lamang silang nakakasama ng tigi-1 buwan. Iniintindi ko na lamang po ang sitwasyon ko dahil nasa pangangalaga naman ako ng 2 lola ko. Si Lola Juliana na 81 years old ay ang lola ko sa tatay at si Lola Aurelia naman ay 80 years old ay ang lola ko sa nanay. Pareho pong wala na ang mga lolo ko. Kaya kung susumahin sa edad kong 23 ay 20 taon na silang nag-aalaga sa akin. Nakumbinsi ng mga magulang ko ang mga nanay nila na tumira sa isang bubong para maalagaan ako. Pabor daw sa lahat ang ganong klase ng setup. Hindi kami mahihirapan na 3. Kesa palipat-lipat ako ng bahay, depende kung sinong lola ang nakatoka para alagaan ako. Mas maganda raw na magsama na sila para mas madali. Noong buhay pa ang mga lolo ko ay maayos naman ang samahan ng 2 kong lola. Pero nung pareho na silang mabiyuda ay nagsimula na silang magkontrahan at hindi magkasundo. Mahal ako ng 2 lola ko, kaya lang ay alam niyo naman ang mga matatanda. Dahil sa magkaiba kami ng henerasyon ay may mga hindi sila maintindihan kaya masyado silang naghihigpit. Minsan pag maliliit na bagay lang ay hindi ko na sinasabi sa kanila. Pero may mga bagay kasi na ayokong inililihim sa kanila, Papa Dudut. Pero gaya ng araw-araw ay umaga pa lamang ay nagtatalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Good morning, mga lola kong magaganda. Magaganda? Sino yung isa? Oo nga, apo ko. Sino yung isa kung ako yung isa? Ay nako. Wag mo nang pakinggan yan at nag-iilusyon na naman. Tama. Ilusyonada kasi yan eh. Kausap mo sarili mo. Kausap ba kita? Oh, tama na yan. Pagsisimula na naman yan eh. Ewan ba sa iba dyan? Sino kaya ang iba na nandito? Nagtanong pa. May nagsasalita ba? Okay, ulitin po natin ha. Good morning mga lola ko. Good morning, apo ko. Huwag kang ang sumasabay. Kung alam ko lang nasasabay ka, edi humikab na lang sana ako. Okay, kumusta kayo? Mabuti. Tigilan mo nga yan. Ikaw ang tumigil. Sandali, ganito na lang. Isa-isa ko na lang kayong tatanungin. Mabuti pa, unahin mo akong tanungin. Mas matanda ako. Kaya apo ko, akong una mong tanungin. Ay wala namang umaangkin ng katandaan mo. Manahimik ka. Buwan lang ang itinanda ko sa'yo. Pati ba naman edad pag-aawayan nyo? Eto kasi. Turo ka ng turo, manuno ka sana. O di namin mong nuno sa punso ka. Ikaw lang naman ang itinuro ko eh. Sige, naamin kong nuno ako kasi impacta ka. Ano? Sandali sabi, pwede po ba? Ang aga-aga eh. Oh, wala na magtuturuan. Mabuti pa kumain na lang tayo. Mabuti pa nga. Eto nagluto ako ng itlog.
Gaya-gaya ka, nagluto din ako ng itlog. Anong gaya-gaya? Nauna akong gumising at nauna ako nagluto. Gaya-gaya ka pa din. Siguro ginamit mong pagkamangkukulam mo't inalam mo kung ano lulutuin ko. Lola, wala naman pong problema kung parehong itlog ang niluto nyo. Baka magkaiba naman ang luto. Ano po ba ang niluto nyo, Lola Juliana? Sani, basta yung hindi binate. Magluluto, hindi alam ang tawag. Ano po bang niluto nyo, Lola Aurelia? Upside down egg. Po? Yung hindi binate. Sunny side up. Oh, loko, ang yabang kasi. Mali naman ang tawag sa niluto niya. Iniiba mo usapan para wag mahalata na ginaya mong niluto ko. Kahit pareho kayo ng niluto, magkaiba naman siguro ang lasa. Natural po ko. Yung sa akin may lasa, yung sa kanya wala. Yung sa akin masarap. Yung sa kanya, mapapapwe ka. Ano? Oh, pikon? Namumuro ka na ha? Okay na, please. Kumain na tayo. Unahin mong kainin tong sakin para hindi ka agad maumay. Unahin mo itong sakin para maalala mo ang lasa ng masarap sa hindi. Kakainin ko yan pareho, kaya wag na kayong mag-away. Sisimulan kong amuyin. Ang bango. Natural, luto ko yan eh. Eh bakit? Nilagyan mo ba ng pabango? Oo, para masapawan yung sangsang ng niluto mo. Patawa ka. Ganito na lang, para mapatunayan nyo ang mga sinasabi nyo. Ayan, pinagpalit ko ang mga itlog. Gusto kong tikman nyo ang luto ng bawat isa. Saka kayo magkomento. Kakainin ko yung niluto niya? Opo. Bakit ayaw mo? Natatakot kang mapahiya? At bakit ako mapapahiya? Kumpiyansa ako sa luto ko. O ditikman mo yung niluto ko. Ayoko! Walay ko kung may lason yan. Bakit mo naisip yan? Siguro nilagyan mo ng lason itong niluto mo, no? Mga lola naman, ipapakain niyo po ba sa akin ang may lason? Hindi! Oh, ganun naman pala eh. Sige na, tikman nyo na. O eto na. Titikman ko na. Kundi dahil sa'yo, apo, wala talaga akong balak tikman to eh. Pwede! Ang pangit ng lasa! Mas pangit ang lasa nitong niluto mo! Ibig sabihin, hindi nyo nagustuhan ang mga niluto nyo? Hindi ko naman pinagpalit yan eh. Sarili nyong luto ang tinikman nyo. Mabuti pa, kakain na ako. Papadudot na pahiya pareho sina Lola Juliana at Lola Aurelia. Nanahimik silang pareho habang nakaupo. Ako naman ay kumain ng magana kasi pareho namang masarap ang luto nila. Alam ko po na itlog lamang yon na pinirito pero may kanya-kanya po silang mga timpla para sumarap ang lasa ng itlog at gustong gusto ko ang luto nilang dalawa. Kahit na nagpipintasan sila sa luto ng isa't isa ay ganun po ang mga lola ko ay walang sandali na sasayangin pag nagkatinginan lang ang dami ng sasabihin sa isa't isa. Pero ganun lang po sila. Hindi naman sila nagsasakitan o nagpipisikalan. Mas bibig ang ginagamit nilang pareho na pareho naman silang alaskador kaya walang natatalo o nananalo sa kanilang dalawa. Isa pa nung natanong ko sila nang magkahiwalay kung nagkasakitan na ba sila ay pareho lang ang sinagot nila sa akin. Ayaw daw nila na makita ko sila na nagkakasakitan kasi ayaw daw nila na lumaki na bayolente ako kaya hanggang bungangaan lang daw sila. Ramdam ko naman na mahal nila ang bawat isa. Yun nga lang papadudot pag ako na ang topic ay hindi sila magkasundo dahil may kanya-kanya silang gustong gawin na paraan para sa ikakasaya at ikakabuti ko. Pero nakaisip ako ng solusyon sa susunod na magbangayan sila. Susubukan kong pasukan ng drama. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon nila. Papadudot. Mga lola, I'm home! Ay, nandiyan ka na pala, apo ko.
Bruhang ito ang sabi nga I'm home eh. Eh di nandyan na siya, palibhasa mahina ka sa Ingles. Napakayabang nito. Huwag mong minamaliit ang Ingles ko ha. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng I'm home eh. I'm home, ibig sabihin nandito na ako. Mali, sabi home eh. Ibig sabihin, nasa bahay na ako. Mga lola, pareho namang tama. Kaya wag na kayong magtalo. Akin na yung bag mo, ako na maglalapag. Ako na po. Maupo ka, huhubarin kong sapatos mo. O eto ng tsinelas mo. Kaya ko na po. Hindi, akin na yung bag mo. Maupo ka. Ikaw bruha ka talaga. Paano niya maiaabot sa akin yung bag kung pinapaupo mo? Eh bakit kasi hindi mo kunin agad yung bag? Ang dami mong cheche boreche. Oh, nasa na yung bag mo, Philip? Bakit nakatsinelas ka na? Ang dami ko pong nagawa habang nag-aaway kayo. Natapos ko na nga po ang assignment ko eh. Ha? Ganun kami katagal nag-away? Ikaw kasi mahadera ka. Ayan, hindi ko tuloy nahubad ang sapatos ng apo ko. Okay na mga lola, mag-relax na kayo. Ikukuha kita ng tubig. Tubig lang. Ako apo, nagtimpla ako ng juice. Pagod yung apo ko tapos juice? Mali yan. Mas nakakauhaw ang juice, dapat tubig lang. Juice dapat. Nakainom na po ako. Sandali pa lang kami nag-aaway ah. Kita mo yan? Hindi ko na naasikaso ang apo ko dahil sa ginagawa mo. Ginagawa ko? Bruha! Dalawa tayo, bakit ako lang ituturo mo? Pwede po ba maupo muna tayong tatlo para makapagpahinga? Papaypayan kita, apo. Binuksan ko nga yung electric fan, papaypaya mo pa. Baliw ka ba? Kung gusto ni Lola Juliana na paypayan ako, sige po, paypayan niyo ako. Be! Pahiya ka na! Electric paning kita dyan eh. Ano? La! Yan kasi! May niluto kong ginatan, kukuha ba kita? Mamaya na po, La. Naku, magugustuhan mo yung tuyo na niluto ko. Tuyo! Merienda, tuyo! Nako. Impacta, syempre may kasamang masarap na champurado yon. Mas masarap ang ginatan dahil pinaghirapan. Ang daming sahog. Ang champurado, magpapakulo ka lang ng malagkit tapos lalagyan mo ng kokwa tapos yun na yun. Palibhasa, hindi mo alam ang mas magandang pagluluto ng champurado kaya masyado kang ignorante. Sinong ignorante? Sino ba kausap ko? Malay ko sa'yo. Madalas kitang nakikitang nagsasalitang mag-isa para kang hunghang. Naku naman, ipapasa pa sa akin. Ikaw nga dyan ewan ko kung sino kausap mo dun sa hardin. Natural, yung mga halaman. Sinagot ka. Natural, hindi. O sino ngayon sa atin ang hunghang? Sumusobra ka ng matanda ka ha? Lola, tama na yan. Ikaw ang sumusobra. Sige, sobra ako. Kasi kulang-kulang ka. Lola, tama na po yan. Kulang-kulang ako? Pwes ikaw buwang. Please, tama na po. Halika, doon sa labas. Ayoko makita ng apo ko kung paano kita lalamukusin. Tara! Doon tayo sa labas na makita mong hinahanap mo. Wala akong hinahanap. Halika na! Tama na po! Papadudot ang plano ko na magdrama ay natuluyan na. Itinakbo ako sa ospital kasi hindi ko mapigilang umiyak at parang naninigas ang katawan ko. Kaya nag-alala ang mga lola ko. Pagdating sa ospital ay pinagpahinga ko ng doktor sa ER. Kinausap ni Doc ang mga lola ko na hayaan muna ako mag-isa para makapagpahinga. Tinanong sila ni Doc kung may nangyari ba na ikinatakot ko o sitwasyon na medyo nakakatroma. Hindi alam ng dalawang lola ko ang mga sasabihin saka sinabi ni Doc. Nag-nervous breakdown daw ako. Baka daw nagkasabay-sabay ang stress, kaya ako nagkaganon. Tahimik pa din ang mga lola ko saka sila iiwan ng doktor. Ilang sandali lang ay ayun na, nagsimula na naman sa maliit na sisihan hanggang sa lumaki na. Hanggang sa nag-away na naman sila hanggang sa lumakas ang boses nila. Nakahiga ako pero parang may nadidinig ako na naging dahilan kaya napahiyaw ako ng malakas. Naisigaw ko ang lola tapos biglang tumahimik. Inakala ko na nasa isip ko lamang ang nadinig kong bangayan kaya natulog na akong muli. Ilang sandali pa ay tahimik na nag-usap ang dalawang lola ko at nangako sila sa isa't isa na hindi na sila magtatalo. Hindi na sila magsisisihan at lalong hindi na magbabangayan para sa akin.
Ilang minuto pa ay bumalik ang doktor at ipinatawag naman sa nurse ang mga lola ko na nakaupo sa magkadikit na stainless na upuan sa labas ng ER. Pwede na silang pumasok. Kitang-kita ko na hindi alam ng dalawa kong lola kung paano ako kakausapin. Alam nilang silang dahilan kung bakit ako nagkaganon. Kaya kitang-kita na nag-guilty sila, Papa Dudut. Sabay na humingi ng tawad ang dalawa dahil nagkasabay ay nagkatinginan sila. Akala ko ay mag-aaway na naman pero nagturuan lamang sila kung sino ang unang magsasalita. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, pero parang sumigla ang pakiramdam ko nang makita ko ang eksenang yon. Napakahinahon nila sa isa't isa at para bang nagkasundo na para bang isang malaking himala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinauwi na din naman ako ng doktor. Noong araw na yon matapos ako makapagpahinga. Sinabihan nga lang ako na huwag na munang magpagod kaya sinabi na mag-absent na lamang muna ako sa eskwelahan. Gusto ng dalawang lola ko ang sinabi ng doktor para rin daw mabantayan nila ako. Pero ang hindi nila alam ay mas masaya ako sa mga nangyayari. Kasi maoobserbahan ko naman kung talagang magkakabati na sila o hindi. Kung sa regular na araw ay alagang-alaga ko ng mga lola ko, noong mga oras na yun ay mas sobra pa ang pag-aalaga nila at parte ng pag-aalaga na yon ay ang hindi nila pag-aaway. Kapag nakakalimot sila at malapit ng mag-away ay magkukunwari akong uubo, saka sila matitigilan at matatauhan. Para silang may split personality dahil bigla silang babait sa isa't isa. Kapag may kailangang gawin para sa akin ay nag-uunahan sila. Pero kapag malapit na namang magkapikunan ay uubo lamang ulit ako at saka naman sila magtuturoan na yung isa na lamang ang gumawa. Kahit na gano'n ay masaya ako dahil mabibreak na yung record at mahigit isang araw na silang hindi nag-aaway. Hindi ko nga po alam kung tama ba na na-ospital pa ako para ma-achieve ang peace and harmony sa bahay. Pero noong nasa kwarto na ako ng bahay namin ay parang may nadidinig nga ako na ingay sa labas. Pinakinggan ko ng maigi. Parang may nagtatalo. Kaya dahan-dahan akong buwaba ng kama at lumakad. Ingat na ingat ako na makagawa ng ingay. Yung mga paa ko ay hindi ko alam kung paano ko iaangat kasi kada hakbang ko ay lumalangit-ngit ang sahig sa loob ng kwarto. Palakas ng palakas ang ingay sa labas habang palapit ako ng palapit sa pintuan. Nang matapat ako sa pinto ay dinikit ko ang tenga ko roon. Dinig ko na may nagtatalo, kaya lang noong hawakan ko ang doorknob at bigla kong binuksan ang pinto ay nagulat ako na biglang nawala ang ingay. Tapos ang eksena na ang aking nakita. Biglang naglilinis sina Lola Juliana at Lola Aurelia, Papa Dudut. Lola? Ano yon, apo ko? Parang may nag-aaway kasi kanina eh. Ha? Wala naman ako narinig. Naglilinis lang ako dito. Para po kasing may nagsasagutan. Baka masakit pa ang ulo mo kaya parang may mga naririnig ka. Matulog ka na muna, apo ko. Mamaya ipagluluto kita ng sopas. Yung lugaw, tikman mo mamaya. Madali lang lutuin yun. Sige po, papasok na po muna ako. Oo, apo ko. Magpahinga ka na muna. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ako na lang ang tawagin mo. Maraming ginagawa ang Lola Aurelia mo eh. Wala akong ginagawa. Ikaw nga ang abala eh. Ako? Wala lang ako magawa kaya ako ginagawa ito. Naku, ito naman nagmamaang-maangan pa. Hindi nga ako nagmamaang-maangan. Ito naman lokohin mo ang lelang mo. Nag-aaway po ba kayo? Ay hindi! Napakaganda nga ng Lola Aurelia mo. Hindi, mas maganda ka. Hindi! Ikaw ang mas maganda. Ikaw nga. Alam nyo, parang nag-aaway na naman kayo. Hindi! Sana nga. Okay na kami, kaya magpahinga ka na. Di ba, Auring? Ay, oo naman. O sige na, apo.
Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Nandito lang kami. Di ba, Huling? Tama. O sige na Apo, pasok ka na sa kwarto mo. Sige po. Kita mo na yung ginawa mo. Magtuturo ka na naman. Totoo naman eh. Pwede naman tayo mag-away ng tahimik, yung bunganga mo kasi walang kontrol. Bunganga ko lang? Sino ba sa atin ang malakas ang boses? Itatanong mo pa, Eddie, ikaw? Ikaw! May nag-aaway? Talaga? Saan? Baka sa labas. Wala naman dito sa loob eh. Dito galing eh. Dalawa lang naman kayo na nandyan. Yun na nga eh. Apo ko, baka dala lang yan ang gamot mo kanina. Ay, oo nga. Itulog mo na muna yan, Apo ko. Siguro dito na lang po muna ako sa labas. Bakit? Mas presko sa kwarto mo. Saka mas tahimik doon. Mas makakapagpahinga ka ng maayos. Bakit po? Maingay po ba dito? Ha? Wala? Dito na lang po muna ako para mabantayan ko din po kayo. Babantayan mo kami? Bakit? Ayaw niyo po bang mabantayan ko kayo? Hindi naman. Kaso paano ka makakapagpahinga kung nagbabantay ka? Huling, siguro hayaan na lang natin ang apo natin. Kung gusto niya dito magpahinga, hayaan na natin siya. Sige po, dito lang po ako sa sopa. Hindi niyo po ba itutuloy ang ginagawa niyo kanina? Ha? Hindi naman kami nag-aaway kanina. Oo, apo, walang away. Wala naman po akong sinasabing nag-aaway kayo. Yung paglilinis niyo po kanina ang sinasabi ko. Oo nga. Ikaw kasi eh. O bakit ako? Alangan namang ako. Sino pa ba? Bakit hindi mo muna tignan ang sarili mo? Nag-aaway po ba kayo? Hindi, Apo! Heto, maglilinis na. Papadudot buong maghapon pong nandun ako, binentihan ko po sila at hindi sila nagbangayan. Para silang magkapatid kung magbigayan. Hindi sila nagsasapawan at hindi nagsisisihan. Sa loob po ng maraming taon na kasama ko sila at nag-aaway sila. Sa unang pagkakataon po ay walang away na naganap ng mga oras na yon. Tahimik ang bahay, ang dating mga lobo ay naging mga maamong tupa. Pero nakakatakot din po noong narinig ko silang nagpupurihan kasi hindi po ako sanay. Pero naging positibo ako, sabi ko sa sarili ko sana'y magtuloy-tuloy na ang ganon. Wala nang kontrahan, wala nang awayan na mangyayari. Inalagaan nila ako buong maghapon at hindi lang po dahil sa magkatulong sila sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin kundi dahil na rin po sa masaya ako sa nakikita at nararanasan ko. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang sitwasyon, nagulat pa sila nang makitang nakabihis na ako. Sinabi ko na papasok na ako dahil po maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa kanilang dalawa. Pinigilan pa nila ako at sinabing magpahinga pa raw ako. Gusto rin sanang magpahinga na lamang kaso kailangan ko nang pumasok dahil malapit na ang finals. Baka masyado kong maraming malampasang leksyon. Kaya wala na ring nagawa ang dalawang lola ko kundi ang pumayag. Ang daming pabaon ng dalawa, akala ko nga po ay magpipiknik ako eh. Nabura ang agam-agam ko sa dalawang lola ko dahil ramdam ko na tuloy-tuloy na ang kapayapaan sa loob ng aming bahay. Good morning, mga magaganda kong lola. Good morning sa gwapo kong apo. Hep-hep, Huling. Hindi gwapo, kundi napakagwapo. Ay, oo nga naman. Kanino ka pa ba magmamana? Ay, syempre sa ate. Oo nga. Parang hinati ang mga itsura natin, ano? Pantay ang pagkakahati. Ayan, pinapalaki niyo ang ulo ko. Baka yumabang ako niyan. Naku, okay lang at may pagyayabang at ipagmamalaki ka naman. Pero dapat Apo, sapat lang ang yabang mo, wag sosobra. Meron ba nun? Meron! Ano po bang almusal? Nagluto ako ng longganisa. Ako tosino. May fried rice.
Yung sa akin, Java rice. Wow! Ang sasarap naman ng hinanda nyo. Nagtimpla ako ng pineapple juice at mango juice para may pagpilian ka. Ako naman nagtimpla ng orange at guava juice. Mamili ka na lang kung anong juice ang gusto mo. Paghalu-haluin po natin ang 4 na juice. Paghalu-haluin? Opo, para maging 4 seasons juice siya. Ganon ba yon? Opo, para matikman ko ang lahat ng tinimpla nyo. Nasiguradong masarap yan kasi puno ng pagmamahal. Teka, pagtitimpla kita ng kape, ano bang gusto mong kape, apo ko? Kahit ano po. Magtitimpla sana ako ng mainit na tsokolate. Ay, okay yan, Lola. Magtsotsokolate ka na lang? Pareho po. Paghahaluin mo rin? Opo. Ano nang tawag doon? 2 seasons? Hindi po. Yung tsokolate pwedeng lagyan ng kape para maging mocha. Ay, talaga ba, apo ko? Ay, napakatalino talaga ng apo ko. Kasi nga mana sa akin. At sa'yo. Akala ko nakalimutan mo eh. Pwede ba yun? Para kang mantsa sa puting damit. Anong ibig sabihin nun? Walang masama Ang ibig lang sabihin ganung kakakapit kaya hindi ka pwedeng makalimutan. Oo nga. Aalis na po ako. O, tapos ka na? Opo. Baka hindi ka pa busog. Lola, ayan nga Naubos ko lahat ng hinanda nyo. O, sige. Mamayang hapon gagawa kita ng banana Q. Ako naman magluluto ng turon. Sige po, mamaya pag uwi ko. Bye mga lola ko. Hihintayin ka namin. Mag-ingat ka ha. Opo, bye po. Hey! Ang hirap. Oo nga. Ramdam na ramdam ko ang pagka-plastic mo Mas lalo naman ako. Halatang sinungaling ka kahit nung bata ka pa lang. Ikaw nga bitbit mong pagiging sinungaling sa edad mo Mas sinungaling ka! Ikaw kaya? Kumain ka, Auring! Ay, salamat, Huling. Ikaw din. Nandiyan ka pa pala, apo ko? Bigla kang napabalik dito sa bahay, apo. Opo, may nakalimutan po ako Nakalimutan ko pong magmano sa inyo. Mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Sige po, alis na ako. Bye mga lola. Nakaalis na ba? Malamang. Wala na akong nadidinig Mag-aaway pa ba tayo? Mamaya na lang, tinatamad na ako. Ako rin, sa totoo lang. O siya. Papadudot ang hindi alam ng mga lola ko na alam kong hindi pa naman talaga sila okay. Pero masaya na rin ako dahil at least pagkasama nila ako ay hindi sila nag-aaway o nagtatalo o nagpapaligsahan sa lahat ng bagay. Nakakalabas kami ng masaya, isa kaming small happy family. Pero may napansin ako na lihim kong inalam kung tama ang hinala ko. Hindi nila alam na sinusubaybayan ko sila sa bahay. Kahit wala ako ay hindi sila nagtatalo, kahit sila lang dalawa ay walang parinigan. Sa totoo lang, pag lumalabas kami ay nagtutulungan sila sa lahat ng bagay. May mga oras pa na pag nakaupo kami at nagkwekwentuhan ay nagjo-joke sila tapos ay biglang magtatawanan. Hindi ko maintindihan yung joke nila pero para hindi masira ang moment ay tumatawa na lamang ako kunwari sa bawat joke na bibitawan nila. Ingat din po ako sa mga sinasabi ko kasi natatakot ako na may masabi na pwedeng matrigger ng galit nila. Pero nang dumating po ang oras na sabihin ko sa kanila na may nililigawan na ako ay parang may nangyari na naman. Una hindi sila nagsasalita pero halatang hindi nila gusto ang sinabi ko. Tapos nag-usap pala sila na hindi nila gustong magka-girlfriend ako. Pero nang masabi ng bawat isa ang kanya-kanyang dahilan nila ay doon na nagkaproblema. Umiral ang mga sinaunang ugali nila. Si Lola Juliana ay ayaw akong magka-girlfriend dahil masyado pa raw akong bata. At si Lola Aurelia naman dahil sa makalumang ugali ng pagreto. May gusto na pala itong babae para maging girlfriend ko, papadudot. Dahil sa pagkakasalungat ng mga dahilan nila, ayun, nagsimula na naman ang isang giyera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayun na naman po papadudot, nagtatalo na naman sila. Pilit pa rin nilang itinatago sa akin pero nabigla sila nang mahuli ko silang nag-aaway.
Una ay nagmamaang-maangan pa ang dalawa pero huling-huli na sila kaya mapipilitan silang umamin na nag-aaway nga sila. Ang sumunod na inalam ko ay ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Ayaw pa uli nilang aminin ang dahilan pero napilit ko sila na umamin. Nagulat ako na pareho sila ng sinabi, Papa Dudut, na hiwalayan ko raw ang babaeng minamahal ko. Nagulat ako sa mga sinabi nila pero nagtaka rin ako na pareho sila ng gusto pero nagtatalo. Doon ko nalaman ang mga dahilan ng bawat isa, Papa Dudut. Mahal ko ang babaeng pinag-uusapan nila kaya ipinagtanggol ko siya sa mga lola ko at sinabi na mabait na babae si Mean. Ayaw pa rin ang dalawa matapos kong ipaliwanag sa kanila. Nagpapatuloy ang pagkatalo nila hanggang sa mag-walk out ako nang hindi nila namalayan. Natahimik na lamang sila nang mapansin na nawala na ako. Pero kalaunan ay nagpatuloy na naman ang away. Hinayaan ko na lamang sila kasi para sa akin ay maiintindihan nila ako pag nakilala na nila si Mean ng personal. Kasi may gagawin silang hindi maganda, Papa Dudut. Magkahiwalay nilang pinuntahan si Mean. Si Lola Juliana ay kinumpronta si Mean at sinabing hiwalayan daw ako dahil sinisira daw ni Mean ang kinabukasan ko. Marami daw pangarap para sa akin si Lola Juliana. Si Lola Aurelia naman ay pinuntahan si Mean at kinumpronta rin po ito. Dala niya ang litrato ng babaeng gusto niya para sa akin at sinabi kay Mean na 3 taon na daw ang relasyon namin ng babaeng yon at nakakasira daw si Mean ng magandang relasyon. Isang araw dahil sa magkaibang okasyon na pagpunta ng mga lola ko kay Mean ay nagulat na lamang ako na makikipaghiwalay na ito sa akin. Hindi ako makapaniwala. Tinanong ko siya sa dahilan kung bakit siya makikipaghiwalay. Inamin niya ang naging encounter niya sa 2 kong lola, Papa Dudut. Ewan kung bakit ganon ang naramdaman ko. Sumama ang loob ko sa mga lola ko. Apo ko! Nandiyan ka na pala! Itong si Huling talaga. Kitang-kita naman na nandyan na siya. Oo nga naman, Auring, ang talino mo talaga. Ay, mas matalino ka. Talaga! Hindi mo ako pupurihin. Mamaya na. Apo, kumusta ang araw mo? Ako nandito lang sa bahay, naglaba ako. Ako na malansya. Mamaya maglilinis ako ng bahay. Ako maglilinis ng bakuran. Ikaw, Apo, anong ginawa mo? Auring naman. Siyempre galing eskwelahan niyan kaya nag-aral siya. Ang talino mo talaga. Salamat. Hindi mo ako pupurihin. Maya-maya na. Kakapuri ko lang sa'yo. Mamaya na nga. Hindi mo ba napapansin ang apo natin? Oo nga, Apo ko. Bakit ang tahimik mo? Ang dami na naming sinabi tapos wala kang imik. Bakit, Apo ko? May masakit ba sa'yo? Gusto mong dalhin ka na namin sa ospital? Tara na, Huling. Magbihis ka na. Hindi ko po kailangan ng ospital. Ay, salamat nagsalita ka rin. Bakit ka ba tahimik? Huwag na kayo magpatay mali siya. Alam ko na. Alam mo na ang alin? Lola Juliana, bakit ganun? Ang ano? Lola naman eh. Hindi kasi kita maintindihan, Apo. Gusto niyo po ba na sa akin pa manggaling? Alam kong alam niyo ang sinasabi ko. Naku, pagod ka siguro. Sandali kukuha kita ng tubig. Lola, maupo kayo. Sagutin niyo ang tanong ko. Bakit niyo kinumpronta si Mean? Ha? Bakit parang umurong po ang dila niyo? Hindi kita maintindihan. Lola, tama na. Alam ko na pinuntahan niyo si Mean para palayuin sa akin. Pero Apo ko… Ginawa mo yon? Isa ka pa, Lola Aurelia. Ha? Bakit ako nadamay? Lola, sabi niyo masamang magsinungaling. Ito kasing si Huling. Bakit ba ginawa mo yon? Lola, please. Ano ba yun, Apo ko? Bakit niyo ginawa yun? Ay, hindi kita maintindihan. Lola naman, huli na, lumulusot pa. Alam ko pong kinumpronta niyo din si Mean. Ginawa mo yun? Tumahimik ka nga. Nagdala pa kayo ng litrato ng babae na hindi ko naman kilala. Kilala mo siya. Eh di inamin niyo na ginawa niyo. Kasi… Apo…
Ano eh? Lola Juliana, Lola Aurelia, buong buhay ko sinunod ko ang gusto nyo. Wala akong inilihim, wala akong itinago. Lahat sinasabi ko sa inyo kasi ganun ko kayo kamahal at nire-respeto. Pero bakit nyo gagawin sa akin yun? Ayaw nang makipagbalikan sa akin ni Mean. Nasira na yung relasyon namin. Apo, pasensya ka na kasi ayoko lang namang masira ang pag-aaral mo. Ako naman, gusto ko kasing maging maayos ang buhay mo. Kilala ko ang babaeng nirereto ko sa'yo. Mabuti siyang babae. Bakit niyo po ginawa sa akin to? Apo ko! Philip! Papadudot, sobrang sama ng loob ko sa mga lola ko. Pero kahit kailan ay hindi ako magagalit sa kanila. Kinailangan kong umalis para mapag-isa dahil sa kakaisip ay nawala ako sa sarili ko. Sa gitna nga ng paglalakad ko sa kalsada ay hindi ko namalaya na mula sa isang kanto ay may liliko sa dinadaanan ko. Kaya ayun, nabundol ako ng paliko na kotse. Hindi naman ako pinabayaan ng nakabundol sa akin at tinulungan niya ako na isakay sa kotse niya para dalhin sa ospital. Dahil sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko naramdaman na masakit pala ang nangyari sa akin at hindi ko din napansin na babae pa lang nakabundol sa akin. Sa ospital ay conscious naman ako kaya noong sumakit na ang mga galos ko ay parang doon na ako nagising. Abot-abot ang paghingi ng tawad sa akin ni Marina, siya ang babaeng nakabundol sa akin. Ako naman dahil nahimasmasan ay humingi din ng paumanhin. Dahil sa gitna ako ng kalye naglalakad. Napakabait ni Marina at hindi niya ako iniwanan sa ospital. Halos 24 oras akong nasa ospital. Pero hindi siya umalis. Gusto niya raw makita na maayos na ako saka siya mapapanatag. Dahil na din sa hiya ay pinipilit kong kalimutan ang sakit ng pagkakabundol sa akin at kinabukasan nga ay pinauwi na ako ng doktor. Nahiya na naman ako kay Marina dahil binayaran na pala niya ang buong bills ko sa ospital. Sabi niya na responsibilidad niya raw yon dahil siya ang nakadisgrasya sa akin. Hinatid pa niya ako sa bahay pero dahil sobra na ang nagawa niya ay sa may kanto na lamang ako nagpababa para hindi na papasok sa kalye namin si Marina. Nag-iwan pa siya ng numero para daw sa kung sakaling may kailangan ako ay tumawag lamang ako, Papa Dudut. Ang numerong yon ang nagbigay daan para magkumustahan kami ng madalas ni Marina. Pag uwi ko sa bahay ay doon palang nalaman ng mga lola ko ang nangyari. Inakala nila na kaya hindi ako umuwi dahil nasa isang kaibigan ako na madalas ko namang ginagawa at doon nagpapalipas ng sama ng loob. Humingi uli ako ng tawad sa kanila at maging ang mga lola ko ay humingi ng sorry sa akin sa mga nagawa nila. Isang araw ay dumalaw si Marina at nangumusta, saktong wala ang mga lola ko na malengke kaya hindi sila nagkita-kita. Masaya ang kwentuhan namin ni Marina kaso kailangan na niyang umalis. Nagkasalisi sila ng mga lola ko. Nalaman ko na lamang noong araw pala na yon ay nagkasalubong sina Lola at si Marina. Natuwa pa ang mga lola ko dahil magiliw silang binati ni Marina ng isang magandang umaga. Philip! Nandito na kami! Nandito po ako sa kusina. Ay! Anong ginagawa mo rito? Nagugutom ka ba? Sandali, ipagluluto kita. Mabuti pa nga. Pero apo, habang hinihintay mong lulutuin ni Lola Aurelia mo, eto may suman kaming nabili sa palengke. Teka lang, mabigat sa tiyan yan, baka hindi na makakain ng apo mo. Ay, oo nga naman. O eto na lang munang biskwit ang kainin mo. Ayan, mas mabuti ang biskwit. Sandali, mabilis lang itong lulutuin ko. Mga lola, wag nga kayong aligaga. Iinom lang po ako kaya ako nandito. Bakit ka ba kasi tumayo? Baka masakit pa yung bali mo. Wala naman pong nabali, nabugbog lang. Maayos na po ako. Sigurado ka ba? Nakasalang na yung kanin, antayin na lang natin.
Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Maayos na po ako. Bakit ganyan ang itsura mo? Po? Oo nga. Bakit parang nakadikit yung ngiti sa mukha mo? Ito po bang ngiting ito? Dahil po sa 2 dahilan. 2 dahilan? Kahit isa wala akong maisip, 2 pa. Ano ba yung mga dahilan na yan? Una po, masaya ako dahil 1 linggo na at hindi na kayo nag-aaway. Pinagdarasal ko na sana hindi na uli. Apo ko, napag-usapan na namin yan ni Auring. Nahihiya kami dahil sa nagawa namin. Kaya nangako kami na hindi ka na namin bibigyan ng dahilan para malungkot. Salamat mga lola ko. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal na mahal ka rin namin. Nasa puso namin ang pagmamahal sa'yo. Salamat po mga lola. Alam mo, pinuntahan namin si Mean. Po? Kailan? 3 araw na ang nakakalipas. Noong umalis kami at nagsimba, doon kami tumuloy. Bakit niyo po ginawa yun? Akala ko po ayos na tayo. Huminahon ka, Apo ko. Hindi kami nang gulo. Kinausap namin siya. Inamin ang katotohanan at humingi ng tawad sa kanya. Ginawa niyo po yun? Oo. Patawarin mo kami, Apo ko. Oh, bakit naman po? Maganda nga po ang ginawa niyo eh. Kaso ayaw nang makipag-ayos ni Mean. May bago na daw siyang manliligaw. Hayaan niyo na po yun. Okay lang. Okay lang? Opo, masaya na rin po ako para sa kanya. Ay, salamat, Apo ko, at hindi ka nagalit. Ay teka, ano ba yung isang dahilan ng mga ngiti mo na yan? Bago po yung dahilan, gusto ko po munang sabihin na galing dito si Marina. Marina? Sinong Marina? Yun pong nakabundol sa akin. Sa katunayan, kaalis niya lang. Nagkasalisi lang kayo. Nagkasalisi? Auring, hindi kaya? Iho, yung bang sinasabi mong Marina yung nakakulay rosas na bestida? Siya nga po. Nandiyan pa siya. Tara, Auring! Teka, kukunin ko yung tambo. Teka po, anong gagawin niyo? Kailangan malaman ng babae niyo na mali ang ginawa niya sa'yo. Maghaharap kami. Sandali po, nagkaayos na po kami. Ganon-ganon na lang? Walang sino man ang pwedeng manakit sa apo namin! Matitikman niya ang natutunan ko sa karate. Ay, Juliana, bruhan nakaupo sa tasa. Ano ba? Kailan ka pa naging mali-mali? Sumigaw ang apo mo. Baka magalit na naman sa atin. Ikaw kasi napakabasagulera mo. Aba, sino ba sa atin ang kukuha ng walis at makikipagkarate? Nabigla lang naman ako eh. Wag na po kayong magalit sa kanya. Mabait po na tao si Marina. Sa katunayan, hindi niya ako iniwan sa ospital kahit mag-iisang araw ako nandun. Siya pa ang nagbayad ng lahat ng babayaran at hinatid pa niya ako. Kaya wag na kayong magalit sa kanya. Kasi naman, Apo, nag-alala kami ng husto sa'yo. O ayan ka na naman. Mamaya madadamay na naman ako. Nabigla lang, Auring. Uminahon ka kasi. Tama na po yan. Yun lang po ang pakiusap ko. Wag niyo na pong awayin si Marina. Makakaasa po ba ako, mga lola? Oo, Apo. Salamat po! Papa Dudut, hindi ko akalain na matapos ang usapang yon ay inalam ng mga lola ko kung saan nakatira si Marina. Ang dahilan po ay para puntahan nila. Natunto nila kung saan siya nakatira pero hindi gaya nung una na magkahiwalay silang nagpunta kay Mean. Nung araw na yon ay tag team sila. Full force po ang pagsugod nila kay Marina. Mabuti na lamang po ay hindi gaya ng dati ang pakay nila kundi kabaligtaran. Nang malaman nila na si Marina ang isa sa mga dahilan ng mga ngiti ko ay pinadrino at ibinida ako ng mga lola ko kay Marina. Sa ginawa ng mga lola ko ay nalaman ni Marina kung saan kami ka-close na 3. Tuwan-tuwa si Marina sa 2 mahadera kong lola. Nagkasundo silang 3 at instantly naging close sila kaagad. Lalo palang gumaan ang loob sa akin ni Marina nang malaman niya na mahal ako ng mga lola ko. Hindi nga nagtagal ay mas marami pang beses nanligaw ang mga lola ko kesa sa akin. Napasagot ko si Marina at naging kami. Sa pagkakataon na yon ay hindi ang katawan ko ang nabangga niya kundi ang puso ko. Ang mga lola ko ay masayang-masaya dahil feeling nila ay nadagdagan sila ng apo. Kaya
para silang special forces na security kung magprotekta sa relasyon namin ni Marina. Para sa kanila ay walang pwedeng sumira sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, nakalipas na ang 2 taon. Kaya nagpasya na kaming magpakasal ni Marina. Dagdag sa saya ko na nakauwi ang mga magulang ko para makasama sila sa isa sa napakahalagang araw ng buhay ko, ang kasal namin ng aking napangasawa. Ang mga magulang ko ang kasama ko naglakad sa simbahan patungo ng altar. Siyempre hindi pwedeng walang papel ang 2 lola ko, kaya tuwang-tuwa sila nang nagawin na naming forever ang kaligayahan nila nang silang 2 ay maging flower girl. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng daan sa aking kwento at umaasa ako na marami pa kayong maitampok na kwento sa Barangay Love Stories. Mas magpalain kayo ng poong may kapal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Philip. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1